Mahigpit ang pinatupad na curfew sa bayan ng Diskayani. Pagpatak ng alas 7, wala nang makikitang tao sa labas. Lahat sila ay nakakulong na sa kani-kanilang mga tahanan. Sarado ang mga pinto, bintana at maging mga maliliit na butas ng bahay ay may takip. Lahat naman ng mga residente may mga suot na face mask kahit nasa loob na sila ng bahay. Para bang may bagay silang pinipigilan na maamoy o malanghap. Ngunit sa kabila nun, walang virus o anumang kumakalat na sakit sa kanilang lugar. Bagkus, may misteryosong bulaklak na tuwing gabi ay namumukadkad at nagsasabog ng napakabango, ngunit nakamamatay na halimuyak. Oras na malanghap o maamoy ito ng tao, bigla nilang isusuka ang sarili nilang dugo at laman hanggang sa mamatay. Nagsimula ang lagim na ito sa kanilang lugar noong lamang nakaraang buwan. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang tumubo ang mga bulaklak na ito sa bandang dulo ng kakahuyan. Walang nakakaalam kung bakit at kung saan sila nagmula. Kahit napakalayo nila, umaabot pa rin hanggang sa buong bayan ang kanilang halimuyak. Dahilan para magpatupad ng curfew ang naturang lugar. At ayon din sa datos, mahigit 100 katao na ang namatay dahil sa halimuyak ng mga bulaklak. Wala pa ring nakakaalam kung ano ang lunas dito at kung paano mapupuksa ang mga bulaklak. May ilang mga eksperto ang nagsubok na lapitan ito at putulin, ngunit nabigo sila. Dahil kahit anong talim ng kanilang mga armas na gamit, hindi ito maputol-putol. Hindi din ito tinatablan ng apoy o kahit anong pangsira. Dahil doon, napilitan na lamang itong layuan at iwasan. At nakatulong din kahit papaano ang curfew sa kanilang lugar para bumagal o mabawasan ang bilang ng mga namamatay. Grabe na talaga ang nangyayari sa mundo natin. Biruin mo noong nakaraan, sunod-sunod ang lindol sa iba't ibang probinsya. Tapos dito naman sa atin biglang may sumalot na mga impaktong bulaklak. Ano na ba ang nangyayari sa mundong to? Komento ni Lola Karina habang kumakain sila sa lamesa. Magdasal lang po tayo, Lola. Walang mangyayaring masama sa atin. Sagot naman ng apo nitong si TJ, na sumandok naman ng kanin at ulam. Nag-aalala tuloy ako para sa mama at papa mo. Kamusta na kaya sila sa Cebu? Lola, napakalayo nila dito. Ayos lang po sila. Salamat din sa Panginoon at hindi sila naapektuhan noong lindol doon. Tayo ang mas delikado rito. Lalo na kayo. Kayo ang dapat na mag-ingat. Kaya nga nandito ako para samahan kayo eh. Kahit di naman ako nag-aalala sa'yo, alam mo naman kung gaano kabagsik ang mga bulaklak na yon. Wala silang pinipili, bata man o matanda. Kaya pareho lang tayong delikado dito, apo. Inubos muna ni TJ ang pagkain sa bibig bago siya muling nagsalita. Nga pala, Lola, nakausap ko yung kaibigan kong si Ernest. Payag naman daw sila na doon tayo makitulog pansamantala habang may ganito pa sa atin. Malaki din naman ang bahay nila. May 3 silang kwarto. Yung isa roon para sa mga bisita. Pwedeng-pwede daw tayo doon. Agad tumanggi ang matanda. Nako, wag na apo. Nakakahiya. Makikibahay pa tayo eh. Baka makasikip lang tayo doon. Tapos makadagdag pa tayo sa pagkain nila araw-araw. Sobrang nakakahiya talaga. Lola, hindi naman po tayo titira doon eh. Doon lang tayo matutulog sa gabi. Dahil tuwing gabi naman umaatake yung mga bulaklak dito. Sa umaga syempre uuwi pa rin tayo dito. At dito rin tayo kakain. Pansamantala lang naman habang hindi pa maganda ang lagay nitong Diskayani. Saka sila na rin mismo ang nagsabi sa akin
Gusto daw nilang doon muna tayo manuluyan sa gabi dahil nag-aalala din sila sa inyo. Alam nilang matanda na kayo at kailangan ng mas tripling pag-iingat sa inyo. Di nagtagal ay parang nagdadalawang isip na ang matanda. Hindi ba nakakahiya? Siyempre po hindi. Sila na nga ang may gusto eh. Tapos gusto rin kayong makita ng magulang niya. Alam nyo naman kung gaano nila kagusto yung mga luto nyo tuwing Pasko at Fiesta. Siguradong mas matutuwa sila kapag nandun tayo. Sige na po Lola, pumayag na po kayo. Para din naman ito sa kaligtasan natin eh. Sa huli napapayag din niya ang matanda. Kaya naman kinabukasan ng hapon, nagtungo na sila sa kabilang bayan kung nasaan ang bahay ng kaibigang si Ernest. Tuwang-tuwa pa nga ang magulang nito nang makita ang lola niya. Pagkapasok nila sa loob, kwentuhan agad ang inatupag ng mga ito at ang lakas pa ng boses nila. Sila naman ni Ernest ay nagtungo agad sa kwarto at nag-Netflix habang kumakain ng popcorn. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, ay umuwi na rin agad sina TJ at Lola Karina sa kanilang bahay. Pero pagsapit ng tanghali, nagkita naman sila ni Ernest at doon na nga niya itinuro sa lalaki ang kinaroroonan ng mga salot na bulaklak sa dulo ng kanilang kakahuyan. Huwag kang mag-alala tol, safe naman tayo dito dahil umaga ngayon. Kapag ganitong oras tulog ang mga bulaklak na yan. Tignan mo naman oh, mukha pang patay. Akala mo lantana. Pero wag ka. Dahil pagsapit ng gabi, doon nabubuhay ang mga yan at kumakalat sa buong lugar namin. Ang amoy niyan. Paliwanag ni TJ sa kaibigan. Grabe pare, nakakatakot naman pala rito sa inyo. Mas nakakatakot pa nga ito sa lindol at bagyo kung tutuusin. Sino ba naman ang mag-aakala na ang amoy ng bulaklak ay pwedeng makamatay? Komento naman sa kanya ni Ernest. Kaya nga bago mag-alas 7 wala na talagang lumalabas dito at nagsasara na ang lahat. Kahit nga mga ligaw na hayop kinukuha na rin nila at dinadala sa ibang lugar para mailigtas. Kasi alam mo noong unang linggo na magkalat ng isalot yung mga bulaklak na yan, sobrang daming namatay dito sa amin. Hindi lang mga tao, pati na rin mga hayop. Lahat sila nagsuka ng sarili nilang dugo at laman. Pero teka, kung sa buong lugar niyo umaabot ang amoy ng bulaklak na to, bakit hindi yata kayo nadamay noon ng lola mo noong unang beses itong nagpakalat ng amoy? Kasi nga dati, hindi pa naman siya kalat na kalat talaga. Mga ilang barangay pa lang ang nakakaamoy. At noong ma-realize na nga nila kung saan nanggagaling ang amoy at kung paano ito pumapatay, doon pa lang sila nag-abiso sa amin na magsara na nga ng bahay at magsuot ng mask tuwing gabi para hindi namin malanghap. Tapos doon na rin sila nagpatupad ng curfew. Grabe talaga. Sana hindi umabot sa amin yan. Kung nagkataon, yari din kami. Sana nga, wag na nating ipagdasal yun. Tara, alis na tayo bago pa may sumalot sa atin dito. Inakbayan niya ang kaibigan at nagsimula na silang maglakad paalis. Ngunit bago pa sila tuluyang mapalayo, may nahagipang paningin ni TJ sa di kalayuan. Nakakita siya ng isang babaeng nakapula. Malabo sa kanyang paningin ang mukha nito at may kakaibang kilabot itong inihatid sa kanya. Sinubukan pa niya itong ituro sa kaibigan pero laking gulat niya dahil hindi ito nakikita ni Ernest. Doon niya napagtanto na sa kanya lang nagpapakita ang babae at hindi ito normal na tao. Dahil doon ay kinilabutan siya at binilisan na ang paglalakad. Napahabol na lang sa kanya ang kaibigan dahil sa bilis niya. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, muli na namang nagkalat ng napakabangong alimuyak ang mga salot na bulaklak matapos nilang mabuhay at mamukadkad muli. Gaya ng dati, wala nang makikitang tao sa daan. Lahat din ng mga kabahayan ay sarado at may mga takip na sa butas.
Ngunit kahit may curfew nang isinusunod sa lugar, hindi pa rin maiwasang may mapadpad na tao doon, lalo na kung hindi taga roon sa kanila. Gaya ng gabing yun, may dumaang itim na sasakyan sa naturang lugar. Huminto pa talaga ito sa tabi mismo ng kakahuyan. Pagbukas ng sasakyan, agad na lumabas ang 3 kalalakihan para magyosi. Sa loob ng sasakyan, may bihag silang babae na nakagapos at natatakpan ng panyo ang bibig at ilong, kaya hindi rin ito gaanong makapagsalita o makaamoy. Pagkalabas pa lang nila, nalanghap agad ng 3 lalaki ang napakabangong amoy na hindi nila alam ay nanggagaling sa mga bulaklak sa dulo ng kakahuyan. Akala nila ganoon lang talaga ang amoy ng paligid ng mga sandaling yon. Shit, ang bango rito ah. Parang ang sarap galawin. Galawin na kaya natin yung bihag natin. Hindi naman siguro malalaman ni boss, di ba? Sabi ni Lloyd sa mga kasama. Gago, birhen pa yan. Kaya kapag ginalaw natin yan, malalaman agad ni boss. Siguradong magtataka yun bakit maluwag na yan. Sa ating 3 pa lang siguradong triple ang iluluwag ng babaeng yan. Sagot naman dito ni Renz. Akala ko ba iihi lang kayo? Bakit kayo nagsisipagyosi na dyan? Sana pala hindi na lang ako naghanap ng mahihintuan natin. Reklamo naman sa kanila ni Jonas. Maghintay ka. Mahaba pa naman ang oras. Mamayang madaling araw pa naman yan kukunin ni boss. Kaya kahit anong oras natin ihatid yan, walang problema. Masyado ka nagmamadali eh. Sagot naman dito ni Lloyd. Ngunit ilang sandali pa, bigla na lang silang may naramdaman sa mga katawan nila. Nanikip ang kanilang dibdib at unti-unting uminit ang kanilang temperatura. Pagkatapos ay bigla ring pumait ng sobra ang kanilang mga panlasa. Ilang sandali pa bigla na lang silang nagsuka ng sabay-sabay. Una silang nagsuka ng sariwang dugo. Sumunod ang ilang mga lamang loob. Pagkatapos ay sunod nang lumabas ang kanilang mga bituka, apdo, atay, baga, puso, maging ang kanilang utak. Lahat yun ay isinuka nila hanggang sa parang lobo na nawalan ng hangin at laman ang kanilang katawan. Bumagsak sila sa lupa na parang mga papel. Ang babae naman sa loob ay nagtaka at nasindak sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ngunit dahil doon ay nabuhayan siya ng pag-asa. Kahit nakagapos pa, pinilit na lang niyang tumayo at lumabas ng sasakyan. Hindi na rin siya nag-abalang kalagan pa ang mga tali dahil hindi pa niya kaya. Hindi na rin niya sinubukang tanggalin pa ang busal sa kanyang ilong at bibig. Tumakbo na lang siya ng pagkabilis-bilis hanggang sa makarating siya sa malayong lugar. Sa isang lugar na hindi nasakop ng nakamamatay na halimuyak. At mula roon, nakatagpo rin agad siya ng mga tao na tumulong sa kanya para matanggal ang mga tali sa kanyang katawan. Dahil sa nangyari, nakaligtas pa ang babae sa hindi inaasahang pagkakataon mula sa mga sindikatong dumukot dito. Kinabukasan, kalat muli sa buong Diskayani ang balita tungkol sa bangkay ng 3 lalaki na natagpuan sa mismong harapan ng kakahuyan. Nasa tabi pa nga ng mga ito ang naiwan nilang sasakyan. Ayon sa otoridad, mukhang mga dayuhan daw ang mga ito na naligaw o napadpad lamang doon. Dahil kung taga rito ang mga ito, hinding-hindi sila mag-iisip na bumiyahe o umuwi rito ng ganoong oras, lalo't may mahigpit na curfew na pinatutupad dito. Grabe apo, tignan mo tong nasa balita. Kawawa yung 3 lalaki. Nakakadiri yung sinapit ng mga bangkay nila. Sabi sa kanya ni Lola Karina nang ipakita nito ang screen ng smartphone nito na medyo luma na ang model. Lola, hindi kayo dapat maawa dyan. Balita ko nga mga sindikado daw ang mga yan. May bihag daw silang babae na nakatakas lang. At dahil wala silang alam dito sa lugar natin, ayan,
Nadali siguro ng mga bulaklak. Doon pa talaga sila nagpark sa harap ng kakahuyan, ha? Kung hindi ba naman mga dakilang tanga. Ayan ang napapala nila. Bagay lang sa kanila yan. Sagot dito ni TJ. Pero grabe rin talaga itong epekto ng mga bulaklak. Ganito katindi ang halimuyak nila. Kailan kaya matatapos ito? Kailan kaya tayo makakatulog muli ng ligtas at mahimbing sa tahanan nating ito? Sa ngayon mas safe po talaga tayo kina Ernest tuwing gabi. Sana lang din may gawin ng aksyon ng gobyerno natin dyan sa lalong madaling panahon. Tanghali. Pagkapasok ni TJ sa kwarto, nakatapis lang siya ng tuwalya at mamasa-masa pa ang buhok. Bagong ligo pa lang siya at agad nagtungo sa aparador para kumuha ng mga damit. May nahagip ang kanyang mga mata sa bintana. Paglingon doon nakita niyang muli ang nakapulang babae sa di kalayuan. Kahit malabo ang mukha nito, tila nakatanaw din ito sa kanya. Nagbalik ang kilabot sa kanyang katawan. Sa pagkakatanda kasi niya, yun din ang misteryosong babae na nakita niya noon sa kakahuyan, malapit sa mga salot na bulaklak. Napaisip tuloy siya kung bakit muli itong nagpakita at ano ang kailangan nito sa kanya. Sa sumunod pang mga araw, mas dumalas pa ang pagpapakita sa kanya ng babae. Umaga man o gabi, nasa bahay man o sa labas, ayaw siya nitong tantanan. Bigla na lang itong sumisingit sa kanyang paningin kahit saan siya lumingon. At tuwing lalapitan niya ito, bigla na lang itong maglalaho sa kanyang paningin. Nagsimula na siyang mapaisip kung saan ba talaga ang pinagmulan ng babaeng yon at kung anong misteryo ang tinatago nito. Hindi na siya nagtataka kung bakit siya lang ang nakakakita nito. Sa katunayan kasi ay may third eye siya. Bukas ang ikatlo niyang mata. At kahit noong bata pa siya, lagi na siyang nakakakita ng mga ligaw na kaluluwa. Ngayon lang siya muling nakakita at kaya rin sa kanya lagi nagpapakita ang babae ay dahil batid nitong siya lang ang may kakayahang makita ito. Ang pinagtataka lang niya ay kung ano ang kinalaman nito sa mga salot na bulaklak sa kakahuyan. Doon niya ito unang nakita at mula noon lagi na itong nagpapakita sa kanya. Isang umaga, habang tahimik pa ang kakahuyan at tulog pa ang mga salot na bulaklak, naisipan niyang puntahan muli ang mga ito. Ngunit hindi siya lumapit sa mismong mga bulaklak. Sa halip ay nagmasid-masid lang siya sa paligid hanggang sa muling bumulaga sa kanya ang babae. Nagulat siya ngunit agad niyang pinakalma ang sarili. Nilabanan niya ang takot at hinayaan lang ang babae na gawin ang anumang gusto nito. Para labanan ng takot na isipan pa niyang kausapin ito. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Paano kita matutulungan? Sa bahagi ng lupa na kinaroroonan nito, bigla itong yumuko at nagsimulang magbungkal ng lupa. Habang tumatagal napapansin niyang umiitim ang balat nito. Nilalabasan ng dugo ang mga mata at nagiging mabalasik ang muka. At nang tuluyan itong magmukhang halimaw sa kanyang paningin, bigla na lang napuwing ng hangin ang kanyang mga mata. Napapikit siya at kinusot ang mga ito. Pagmulat niyang muli, wala na ang babae sa kinaroroonan nito. Pero hindi pa rin nawala ang bungkal ng lupa na ginawa nito. Dahil doon, nagsimula na siyang kutuban sa bahagi ng lupang yon. Kaya naman pagkaalis niya roon, agad niyang ipinagbigay alam sa kanilang barangay ang nangyari. Sinabi na lamang niya na may napansin siyang kakaiba sa dulo ng kakahuyan nang minsan siyang maligaw doon. At sa tingin niya ay may kinalaman yun sa mga salot na bulaklak na tumubo sa lupa. Pinuntahan ng barangay ang naturang lugar at sumama muli siya. Hinukay nila ang bahagi ng lupa na itinuro niya. At makalipas ang ilang oras na paghuhukay, laking gulat nila sa natuklasan.
Nakakita sila ng putol-putol na katawan ng isang babae na nakabaon doon. Base sa itsura nito, halatang nasa decomposition stage na ito at malapit ng maagnas. Sa katabing bahagi ng lupa doon nahukay ang damit nito na kulay pula. Bukod doon, nahukay din ang munti nitong wallet bag na naglalaman ng ilang mga gamit pang babae, kabilang na ang isang brand ng pabango. Nagsagawa ng investigasyon ng otoridad. Pagkatapos nun, at ayon naman sa kanilang natuklasan, may mga ligaw na kriminal ding napadpad doon noong nakaraang mga buwan. At sa dulo ng kakahuyang yon, ibinao ng bangkay ng babae na kanilang ginahasa. Mula nang maalayan ng misa at mapalibing ang babae, tuluyan nang namatay at nalusaw ang mga bulaklak sa dulo ng kakahuyan. At doon na rin nahinto ang pagkalat ng salot na halimuyak nito. Isang napakabangong halimuyak na para bang galing sa isang mamahaling pabango. Sa wakas, itinigil na rin ang curfew sa kanilang lugar. Doon lang muli nakamit ng buong bayan ng Diskayani ang kapayapaan. At nagawa na rin muling makatulog ni na TJ at Lola Karina sa sarili nilang tahanan ng ligtas at mahimbing. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin ngayong araw. Sana po nagustuhan ninyo. Para sa mas marami pang fiction horror stories, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Maraming salamat po sa inyong lahat.